Minsan, magkasundo talaga ang tao at hayop. Pero may mga pagkakataong hindi mo talaga matitiyak ang kilos ng hayop. Kahit ang mga pangkaraniwang alaga gaya ng aso o pusa, minsan bigla na lang nagbabago ng ugali, lalo na kung mga hayop na hindi dapat inaalagaan sa bahay ang pinapasok mo sa buhay mo. Dito talaga nagsisimula ang problema. Narito ang ilang kwento ng mga taong nag-aalaga ng mga kakaibang hayop at kalaunan ay labis nila itong pinagsisihan. Una ay pag-usapan natin ang nagutom na mga aso. Sinasabing ang aso ay matalik na kaibigan ng tao at sa karamihan ng pagkakataon ay totoo ito. Pero may mga sitwasyon na kapag napabayaan sila ay nagiging mapanganib din ang sitwasyon. Noong 2011, may isang lalaki na si Andre Lumboga. Nagbakasyon siya ng 2 linggo at nakalimutan niyang ipaalaga o pabantayan ang siyam niyang alagang aso. Walang tubig, walang pagkain. Dahil dito, nagutom ng gusto ang mga aso. Pagbalik niya, napansin ng mga kapitbahay na may kakaiba. Naiwan ang maleta niya sa labas ng bahay at hindi napasok sa loob ng ilang araw na siyang dapat ay nasa loob na. Tumawag sila ng tulong. Nang buksan ng mga otoridad ng bahay, doon lang nila nalaman ang nangyari. Nagiging mapanganib talaga ang kahit anong hayop kapag sila ay napabayaan. Kaya mahalagang tandaan, kahit gaano katapat ang aso, ay kailangan pa rin nila ng pag-aaruga. Kung hindi, pwede silang magbago ng ugali, dala ng gutom. At narito rin ang alagang mga lobo. Si Sandra L. Puwavasin ay isang taga Pittsburgh, USA. Mahal niya ang mga pusa pero hindi pusa ang alaga niya kundi siyam na lobo. Mahal na mahal niya ang mga ito. Araw-araw niya silang pinapakain, nilalaro at inaalagaan. Hindi niya alintana ang sinasabi ng mga kapitbahay kahit pa mapanganib ang mga hayop na ito. Inayos pa niya ang buong bahay at bakuran para maging komportable ang mga lobo. May malaking playhouse pa at iglo sa likod bahay. Pero kahit gaano pa siya ka-dedicated, ang katotohanan ay alam mo na ang nangyari. Ang mga lobo ay hindi dapat ginagawang alaga sa bahay. Hindi sapat ang laki ng kanyang bahay para sa ganitong klaseng hayop. Madalas ay pinapakain niya ang mga hayop na nadiskubre sa kalsada ang kanyang mga lobo. Pero kalaunan, naging agresibo ang mga ito. Sa isang malungkot na pagkakataon, nangyari ang hindi dapat nangyari. Siya mismo ang ginawang hapunan. Ipinapakita lang nito na kahit gaano pa natin mahalin ang mga hayop, kung likas silang mababangis, hindi talaga dapat silang ituring na alagang pambahay. At narito rin ang lalaki na nag-aalaga ng exotic pets. Si Mark Vogel ay isang 30 years old na lalaki mula sa Germany. Hindi siya palabas ng bahay at halos walang nakadalaw sa kanya. Bakit? Dahil punong-puno ang kanyang bahay ng mga kakaibang hayop. Mula sa mga ahas, palaka, insekto, hanggang mga gagamba. Mahilig siya sa koleksyon, lalo na sa mga hayop na bihira sa karaniwang tahanan. Pero minsan, may naamoy na kakaiba ang kanyang mga kapitbahay. Nang pumasok ang mga otoridad sa bahay niya, nagulat sila sa kanilang nakita. Ayon sa investigasyon, may nangyari kay Mark dahil sa maselan na pangyayari sa kanyang alagang gagamba na pinangalanan pa niyang Patina. Dahil hindi siya agad na agapan at wala ring ibang tao sa bahay, lumipas sa mga araw na hindi siya natulungan. Gutom na rin ang iba pa niyang mga alaga at nagsimula ng magkalat sa loob ng bahay. Masasabi nating napakalungkot ng sinapit niya. Ang aral, ang labis na pag-aalaga ng hayop, lalo na kung mapanganib, ay hindi ligtas para sa kahit na sino. At narito rin ang tagapagtanggol ng mababangis na hayop. Naalala mo ba ang Netflix series na Tiger King? Isa sa mga karakter doon ay si Carol Baskin na gustong ipagbawal ang pag-aalaga ng mga mababangis na hayop. Maraming tumutol sa kanya noon pero may kwento na baka magpabago ng isip mo. Isang lalaki sa Canada na si Berwalda, 66 years old, ay tagapagtanggol ng karapatang mag-alaga ng mga exotic animals. Isa siya sa mga tagapagtatag ng isang grupo para sa mga gustong mag-alaga ng mga hayop gaya ng tigre. Siya mismo ay may sariling alagang Siberian Tiger. Isang araw, may dumalaw na binatilyo sa kanya para magpakuha ng litrato kasama ang tigre. Pero nauwi ito sa isang hindi inasahang pangyayari. Dahil dito, kinabahan ng mga kapitbahay at nagsampa para pagbawalan siya. Nanalo pa rin si Norman at pinayagang ipagpatuloy ang pag-aalaga. Ngunit pagkalipas ng ilang taon, habang nasa loob ang alagang tigre ni Norman, nangyari ang isang trahedya. Kung noon pa man ay pinapatupad na ang pagbabawal, baka hindi ito umabot sa ganon. Ang leksyon dito, hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban, lalo na kung mapanganib ang kapalit. At narito rin ang alagang teddy bear.
Si Kelyani Waltz ay mahilig sa mga kakaiba at mababangis na hayop. May alaga siyang tigre, mountain lion at isang oso na pinangalanan niyang Teddy. Hindi siya gumagawa ng Noah's Ark. Hilig lang talaga niya ang mga hayop na bihirang alagaan. Isang araw, nililinis niya ang kulungan ni Teddy. Karaniwan, binibigyan niya ng pagkain ng oso para malito habang nililinis niya ang paligid. Pero sa araw na iyon, tila hindi naging sapat ang pagkain at biglang naging agresibo si Teddy. Nakita ng kanyang kapitbahay ang buong pangyayari at sinusubukang pigilan ng oso pero huli na ang lahat. Ayon kay Scott, sanay naman si Kelly sa ganitong routine. Ginagawa na niya ito ng ilang taon pero kahit anong sanay mo, minsan ang hayop ay hindi mo talaga kayang hulaan ng reaksyon. At narito rin ang sikat na chimpanzee. Sanay na tayong nakakita ng mga hayop sa TV at pelikula. Madalas ay mga trained hayop ito. Pero kahit pa sila ay sikat at sanay sa tao, hindi ito garantiya na sila ay ganap na ligtas. Si Carla Nash ay bumisita sa kanyang kaibigan na si Sandra Herald. May alaga si Sandra na chimpanzee na ang pangalan ay Travis. Si Travis ay naging parte ng ilang commercial sa TV, kabilang na sa mga kilalang brands. Pero sa di nasahang pagkakataon na makita ni Travis si Carla, nagbago ang kanyang ugali at naging agresibo. Tinawagan agad ang mga otoridad. Dahil sa pangyayari, si Carla ay kinakailangang gamutin at mamuhay sa isang special care facility. Ang leksyon, kahit gaano pa katrain ng hayop, hindi ito katumbas ng pagiging domesticated o ligtas sa lahat ng oras. At narito rin ang alagang ahas na kailangan sanang gamutin. Si Amanda Roth ay mahilig sa mga ahas. Isa sa mga alaga niya ay isang malaking boa constrictor. Pero ang mas naging problema niya ay ang alaga niyang python na pinangalanan niyang Diablo. Isang araw, kailangan niyang bigyan ng gamot si Diablo gamit ang syringe. Ngunit habang ginagawa niya ito, naging agresibo ang python. Pag-uwi ng kanyang asawa, natagpuan siya sa sahig malapit sa isang sulat na may nakasulat na Medicaid Diablo. Minsan, kahit anong pag-aalaga natin sa mga hayop, lalo na sa mga hindi pangkaraniwang alaga, may mga bagay talagang hindi natin makokontrol.